Bagsak ang katawan at hindi na kayang lumakad ng walang aalalay ang 19 anyos na si Mary Ann Dinalo. Na-diagnose siya ng SLE o Systemic Lupus Erythematosus noong November 2024. Isa itong autoimmune disease kung saan inaatake ng sariling immune system ang iba't ibang organ sa katawan. Isang araw, nilagnat ako. Tapos, hindi na po ako nakaka-open ng doorknob na wala po yung lakas ko. Tapos palagi akong nagsusuka. Bloated po ako sa tummy, hindi po ako nakaka-poop. Ang lupus, natitrigger daw yan kapag stress. Tapos, pag mainit. Tingin ni Mary Ann, may kinalaman dito ang kanyang mga pinagdaanan habang nag-aaral. Yung college ko, hindi yun na-access ng motor. Kailangan lakarin. So, bali, araw-araw, 12 noon ang aking klase. Tapos, naglalakad ako doon. Siguro na-trigger yung lupus kasi palagi po akong naaarawan. Marami namang pag-aaral na sinasabing namamana ang lupus. Sa kaso ni Mary Ann, may pinsan daw ang kanyang lolo na lupus ang ikinamatay. Umabot sa punto na nagdeliryo na si Mary Ann noon at ang kanyang dila naging kulay brown na. Dito na tinapat ng mga doktor ang kanyang pamilya na ang kanyang lagay ay critical na. Magaling din to na hospital sa Cebu. Dito po ako naoperahan. Dito po ako na-diagnose ng lupus. Dito din po ako na-save. Kung hindi ako nadala dito sa hospital, 1 hour na lang, wala na. Patay na talaga atin. Sabi ng doktor. Inoperahan agad si Mary Ann at tinanggal ang mga tubig sa kanyang tiyan. Pero makalipas lang ang 1 buwan, muli siyang bumalik sa ospital dahil nagkaroon ng komplikasyon. Hanggang ngayon si Mary Ann nasa ospital pa rin at inoobserbahan. Ang utang nila sa ospital umabot sa mahigit 800,000 piso. At ang bill nila ngayon nasa 200,000 piso na. Kahit konting tulong lang po, malaking bagay na po yun sa amin. Ngayon, na-confine ulit, hindi na po sila nagpapautang. So, kapag nakalabas kami dito, kailangan namin bayaran full. Kaya po, nananawagan po kami ng tulong. Baka po, may mga bubuting puso dyan. Matulungan po kami. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. May painting, shape matching, virtual basketball, at pagsayaw. Ilan ito sa mga virtual reality games na binuo ng grupo ng mga healthcare professionals, game developers at computer scientists mula sa University of the Philippines. Para ito sa therapy process ng mga batang may cerebral palsy at matatandang may demensya. Sa pamamagitan kasi nito, siguradong mapapaandar ang motor skills sa mga bata at talas ng memorya at pag-iisip ng adults. Yung mga laro ay nakatuon para sa pagpapaganda ng kanilang balanse, ng lakas ng binte, saka ng paglalakad. Pagka ginamit na nila to, mas hindi sila tatamarin sa therapy, mas motivated sila sa therapy. Nasubukan na natin itong VR game na dinisenyo para sa patients with dementia. Try nyo kumuha ng isang object. Yan. Tapos lagyan nyo po lang sa Yan. So, nasa kanan po ako, bibigyan ko po kayo ng paintbrush. Yan. Tapos hawak po ako ng palette para po sa ibang kulay. Pwede niyo po i-touch yung dulo ng paintbrush ninyo sa bulaklak para po makulayan. Mas matagal po yung lagay ng paintbrush, mas matingkad yung kulay na lalabas. Side mirror. And so, pansin nyo rin po na i-engage yung pag-abot nyo po ng mga bagay. Ang bilis na talaga, yung reaction niya. Kasi akala ko, di ba minsan yung iba pag nagsisimula, medyo lagi siya. Sa ngayon, patuloy pa rin ang testing and development ng therapy instrument na ito, kasabay ng pag-develop sa isa pang immersive system para naman sa rehabilitation ng mga humaharap sa Parkinson's disease. Target din nila ang posibilidad ng pagbuo ng bersyon ng VR therapy na maaaring gamitin sa loob mismo ng bahay. Inaasahan namin na itong laro na gawa ng Axel ay magbabahagi ng Alagang Pinoy sa makabagong panahon.
at magkakaroon ng pagkakataon na magsanay bilang bahagi ng rehabilitasyon. Maganda raw na i-maximize ang technology to its full potential, lalo pa kung makakatulong ito sa kapakanan ng marami. Mobile journalist Merrimon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Sa unang tingin nakalain mo aquarium ito na walang tubig pero may ilaw sa loob. Yung pala, isa itong mosquito trap na tinatawag na piso mosquito cage. Kapag pumasok dyan ng lamok, sigurado na silang matetepo. Parte lang ito ng programang Piso sa Mosquito ng Barangay Addition Hill sa Mandaluyong. Sa programang ito, pwedeng sumali lahat ng residente. Magdadala ka lang ng 5 pirasong lamok, buhay man o patay. Papalitan nila yan ng piso. Para lang mapababa namin yung cases ng dengue sa aming barangay. Once na bumaba po ang cases, we can lift that project. Isang alternatibong paraan ito para mapigilan ang paglaganap ng dengue sa kanilang lugar. Kasabay nito, mas pinaiting din ang paggamit ng OV trap na makakatulong sa pagkontrol ng lamok sa komunidad. OB trap, parang pangitlugan ng mga lamok yan. And once na nagkaroon ng what you call this, na nangitlog na, doon natin papatayin para hindi na siya maging... Sa kasalukuyan, may naitala ng 44 na kaso ng dengue sa barangay, kung saan 2 ang nasawi. Dahil dito, full force na higit 2 dog cleaning personnel na nakatalaga para sa paglilinis ng barangay upang labanan ang pagkalat ng dengue. So kailangan natin ng matinding paglilinis para mawala yung itlugan ng mga lamok, no? Sa maliit na paraan tulad ng pag-aalis ng mga naibong tubig at paggamit ng mga trap, malaki ang may tutulong natin para mapigilan ang pagkalat ng dengue. Mobile Journal Ivan Taringki po hatid ang muka ng balita.